My name is Boy Ubo at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang essential concept in trading patungkol sa uptrends and downtrends. So alam nyo ba kapag nare-recognize nyo yung mga trends, isa to sa pwede natin gawing susi para maging mas matalino ka at mas mapabuti ka sa mga desisyon about trading. Kaya tapusin nyo itong video na to dahil ituturo ko sa inyo kung paano ma-identify yung uptrends and downtrends. Especially kung paano mo magagamit to sa trading strategy mo. So tara, pag-usapan na natin. What are trends in trading? Alam nyo ba ang pagtitrade, it's all about directions. Like kung tataas ba yung assets mo o bababa. Meron 3 types of trends. Number 1 yung uptrends. Ito yung consistently na tumataas yung presyo ng assets mo. And yung number 2 yung tinatawag na downtrends. Ito naman yung consistently din na bumababa yung presyo ng assets mo. So number 3, sideways or range-bound trends. So ito naman yung trends na parang ano siya, parang hindi siya sumasabay sa pataas, hindi rin siya sumasabay sa baba. Parang ano lang siya, tumatalbog-talbog lang yung trends niya. At ngayong araw ay magpo-focus lang tayo dito sa tinatawag na uptrends and downtrends. Dahil ito yung pinakamas nagagamit sa tradings. So what is an uptrends? Ang uptrends kasi ay meron dalawang klase. Ito yung tinatawag na higher highs and higher lows. At yung higher lows naman, ito yung nasa baba ka tapos tumataas yan. Kaya inaantay ng mga traders natin kasi mas nakokontrol nila yung market. Or should I say, yung pagtitrade. So ito yung higher highs and ito naman yung higher lows. That's what we call uptrend. So sa downtrends naman, ito naman yung opposite ng uptrends. So sa downtrends, meron tayong tinatawag na lower lows and lower highs. Dito, it's about selling. So dito, nakokontrol ng seller yung market. At ito naman yung tinatawag na lower highs and lower lows. And that's what we call downtrends. How to identify trends in practice? So ngayon, ipapakita ko sa inyo at kung paano natin may spot yung uptrends and downtrends. Siyempre, una na dito yung use trend line. So ito, papakita ko sa inyo yung sinasabi kong uptrends. So ito, kung makikita nyo dito is puro highest. Ayan, ito. Example. Higher na yan. Tapos akala nyo is baba pa siya. Pero, imbis na bumaba siya is lalo pa siyang tumataas. At ito, syempre, ipapakita ko rin sa inyo yung tinatawag ko na down trend. So ito, yung tinatawag nating high to low. Ayan, di ba? Galing siya sa taas, bigla siyang bumaba. Ayan, yung tinatawag na high to low. So, kita nyo naman, pababa na siya, pababa. Pangalawa, look at moving average. Sobrang bumaba na siya dito, tapos bababa pa siya ng sobra. Ito yung lower lows. Ayan. At pangatlo, use higher time frame. So, advice ko sa inyo is gumamit kayo ng higher time frame. So, ayan, para mas makita nyo yung trends. Ayan. Yan. So, di ba, mas kita nyo yung trends and syempre guided kayo, mas kitang-kita nyo lahat. Why are trends important for traders? The more na mas nauunawaan mo yung trend, is madali ka makakapag-desisyon about trading. So, bakit siya napapadali? Here's how. In an uptrend, so dito, mas nakakapokus kang bumili dahil kita mo yung galaw ng market. At sa downtrends naman, mas madali ka makakapagbenta dahil kita mo kung paano yung pagbaba ng market. So, dito, tara abangan natin yung pagtaas ng trends. Gaya niyan, ha? Ayan, abangan lang natin tumaas ng trends, ha? Tumaas ka na. Ayan, di ba? Tumaas. Ayan. Isa pa. Taas mo pa. Ayan. Sobrang taas na ng trends natin, guys. For example, in an uptrend, makikita natin dito yung pagbaba at maya-maya, tataas na rin yan. That's the time na bibili na tayo sa market. At syempre, bago tayo magtapos, meron naman akong i-share sa inyo na quick tips. Number 1, trade with trend. Sabi nila, ang trend daw is parang kaibigan. Pero, dapat eksperyensado ka dito. Kasi hindi natin masasabi, anytime, pwede kang matalo. Number 2, confirm the trend. Para masigurado mo yung lakas ng trends, may ginagamit sila dito ng indicators. Yung tinatawag nilang RSI or MACD. Number 3, beware of trend reversal. So dito sa pangatlo, dapat maging observer ka. Kasi, speaking of reversal, meron tayong tinatawag dito ng divergence on indicator. Kasi dito kasi hindi siya parang paiba-iba siya ng trends. So hindi mo siya malalaman kung ano. Tandaan nyo, ang trends ay isa na rin sa pundasyon ng pagtitrading. Kaya naman pag napag-aralan mo o na-master mo na itong pagtitrade, is malaking tulong to sa'yo about trading. At kung nakatulong ang video ko sa'yo, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe and mag-like at pindutin mo yung notification bells
para updated ka sa mga video ko. In the next video, pag-uusapan natin is ang tools and indicators na makakatulong to spot trends reversal. So ano pang inaantay nyo? Happy tradings!